Sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon, ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Benny Tuason. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Inaanyayahan tayo muli ng Diyos na dumalo sa Kanyang piging. Inaasahan niyang maging handa at bukas tayo sa pakikiisa sa Kanyang piging. Hindi man tayo karapat-dapat sa diwa ng ating kababaang loob, mapapabilang tayo sa Kanyang hinirang. Pinagdiriwang din natin ngayon ang linggo ng mga katutubo at araw ng mga lubos na mahihirap. Inanyayahan tayo na tugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan at ipagtanggol ang kanilang karapatang pantao. Ipanalangin natin sila sa Diyos na hindi nagpapabaya sa Kanyang sambayanan. Kaya tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami ay itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Pagbasa mula ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin, at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking baka o mga baka at pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa ay sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't tumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masama at mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Doon ay mananangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumuli, isa na namang talinghaga ang ating narinig. At katulad ng iba pang talinghaga, ang mga talinghagang ito ng Panginoong Hesukristo ay tumutukoy lagi sa kalagayan ng ating kaligtasan. Ginagamit niya yung mga sitwasyon. At ngayon, ang sitwasyon na ginamit niya ay kasalan. Maraming inimbita ang hari, subalit merong mga hindi karapat-dapat. Maganda yung pauna ng unang pagbasa at ng pangalawa. Sa mga pagbasang ito, inilalarawan kung saan tayo iniimbita ng Panginoon. Siyempre, obvious naman, no? Iniimbita niya tayo sa kanyang kaharian. Iniimbita niya tayo sa kanyang piling, sa buhay na walang hanggan. Sa unang pagbasa, ayon kay Propeta Isaías, no, na binibigyan niya ng mabuting balita ang mga Israelita na noon ay natapon sa Babylonia. At ang kanila noong damdamin, kaisipan ay pinabayaan sila ng Diyos. Kung kaya't hinangad nila ang kanyang presensya, sila ay nagmakaawa na siya ay dumating. Kaya nga't nagpadala ang Panginoon ng mabuting balita. At ano yung mabuting balita? Inilarawan ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías ano yung kanilang madadatnan, ano yung kanilang pupuntahan,
At ang bundok Zion, no, na sumisimbolo hindi lang sa Israel kundi sa kaharian, ay sinabi ng Panginoon na doon sagana, andun ang pinakamasasarap na pagkain, pinakamasasarap na inumin o alak, at sila doon ay ligtas sa anumang sakit at pasakit. Kaya nga't papawiin, sabi ng Panginoon, papawiin ko ang inyong mga luha, papawiin ko ang inyong mga agam-agam. At doon nga sa aklat ng pahayag, di ba? He will wipe away the tears, the pains, and death. Mawawala ang kamatayan dahil ang gagapiin ang masama. So, yun ay parang isang paglalarawan sa pamamagitan ng ating mga karanasan at pangangailangan. Ano ba yung ating madadatnan kung saan tayo inimbitahan ng Panginoon? Doon naman sa pangalawang pagbasa kay San Pablo, ito naman ay sulat niya sa mga taga-Pilipos. Alam niyo yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos ay sinulat niya nung panahon na siya ay malapit ng mamatay. At dito ay kanyang binanggit ang lahat-lahat ng kanyang mga naranasan. In summary, ang sinasabi niya rito, naranasan niya ang lahat, ang magutom at ang mabusog, ang mauhaw at mapawi ang uhaw, ang maging masaya at maging malungkot, ang mahirapan at ang magkaroon ng kaginhawahan. In other words, lahat halos ng karanasan ay kanyang nasuong o kanyang dinanas. At sa lahat ng ito, sabi niya, ang kasama niya lagi ay ang Panginoon. In other words, hindi lang siya natutuwa sa panahon na siya ay maginhawa. Hindi katulad natin, di ba? Madalas na papasalamatan natin, naalala natin ang Diyos kapag maganda yung ating karanasan. Pero pagka hindi na maganda, nalilimutan na natin o kaya tinatatwa na natin yung kanyang pagiging Diyos. Pero with Paul, whether it's up or down, he was still with the Lord. For it was with the Lord that he experienced comfort, peace, and bliss. Again, another description kung saan tayo iniimbita ng Panginoon. And so we come now to the gospel. Ano ba yung sinasabi ng ating talinghaga o ng ating ebanghelyo? Inimbitahan tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. Ang problema, tinanggihan. Meron sa ating mga tumanggi. At ang pagtanggi ay dahilan, anong sabi rito? Masyadong busy sa kanyang pangangalakal, busy sa kanyang buhay, busy sa kanyang mga bukirin o anumang pinagkakakitaan. Sometimes kasi mas mahalaga sa atin yung mga pinagkakaabalahan natin sa mundo. Di ba? Madalas sinasabi yan, sige, magsiserve na lang ako pagka maluwag-luwag na yung schedule ko. Nakakatawa, no? Kasi parang last resort yung Panginoon. Mananalangin ako pag may panahon ako. But in fact, it should be the other way around. Di ba? First things first. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Maria, di ba? Nung dumalaw siya at si Maria pumunta sa kanya, Mary chose the better part rather than what Martha chose. Di ba? So, marami sa atin tumanggi sa imbitasyon. Kaya't anong ginawa? Inimbitahan yung iba pang mga tao, mga parang hindi karapat-dapat. At ang mabigat, sabi nga ng Panginoon, sila yung nag-respond. Nagsisi, nagbalik loob. Kaya anong sabi ng Panginoon? Mauuna pa ang mga makasalanan kaysa sa inyo, sabi niya. For what's important is
to recognize God and to repent. Dinamit lang natin dito na ang imbitasyon ay para sa lahat. Everyone was invited. When the Lord died on the cross, He died for all sinners and saints. Hindi lang siya namatay sa mga mababait. Hindi lang siya namatay para sa mga banal. Namatay siya kahit sa mga makasalanan. And so the invitation was given to all of us. But it's one thing to be invited. Another question is, did you accept the invitation? Tinanggap mo ba yung invitasyon? In other words, sumang-ayon ka ba? At, yung pagiging nandito nyo sa simbahan, pagiging miyembro nyo ng pananampalataya, that's a sign na tinanggap nyo yung yung imbitasyon. Pero it doesn't end there, hindi pa yun ang huli. So, ikaw inimbitahan, tinanggap mo yung imbitasyon, and finally, ayon sa Ebanghelyo natin, karapat-dapat ka ba? Oo, importante din yun. Hindi na ibig sabihin na inimbita ka, sumagot ka ng oo, okay ka na, katulad nung nangyari dito. O pumunta siya, hindi siya dressed for the occasion. In other words, hindi siya angkop dun sa kanyang pinuntahan. Meron kasing mga requirements, merong kalagayan. If we're talking about the kingdom, there's a state. No? Meron tayong kalagayan na kailangan para tayo ay maging karapat-dapat. Hindi naman pwedeng makasalanan pa tayo. Hindi naman pwedeng hindi pa tayo nagsisisi. We cannot enter God's kingdom. Not because God did not want us to enter, but because we were not worthy. You see? Kasi kung ang tatanungin ng Diyos, gusto niya ba na tayong lahat ay mapabilang sa kaharian? Oo. Kaya nga tayo inimbitahang lahat eh. Pero yung pagiging karapat-dapat, hindi niya na yun sagot. Sagutin natin yun. Kailangan sikapin natin na tayo ay maging karapat-dapat. And when we say yung pagiging karapat-dapat, hindi tayo ang magpapasya kung ano yung pagiging karapat-dapat. Diyos pa rin ang magpapasya. Siya pa rin ang nagpasya kung paano tayo magiging karapat-dapat. In other words, we have to enter God's kingdom in God's terms, not our terms, not the world's terms. Kasi minsan, ang kalagayan, tayo mismo ang nagpapasya eh. Di ba? Alam natin, halimbawa, meron tayong sinuway. Alam natin na yung kalagayan natin hindi karapat-dapat. Ano minsan sinasabi natin sa sarili natin? Maintindihan naman ako ng Diyos. Mawain naman ng Diyos. At palilipasin naman siguro ito ng Diyos dahil kawawa naman ako. Di ba? At saka, kami na lang ng Diyos ang nag-uusap nito. Don't fool yourself. Don't fool yourself. Okay? Malinaw kung ano ang kalagayan ng gusto ng Diyos. No law, no person, no one in this world can change that. Diba? Kaya minsan kasi pinapalitan nila yung sinasabi ng Panginoon eh. Diba? Who am I to judge? Sabing ganon. Na kahit sino na daw pwede kasi hindi pwedeng i-judge. Tingnan natin, pagharap mo sa Panginoon, tingnan natin kung anong mangyayari. Malinaw kung anong sinabi niya. He had His terms, in other words. And we cannot change that. And we cannot go and force ourselves to the kingdom in our own terms. Di ba? May katarungan ang Diyos. Makatarungan ang Diyos. Di ba? Makikiraan ako, hindi parang PhilHealth yan. Di ba? Ano yung nangyari sa PhilHealth? Maraming mga natagpuan na korap, ganon-ganon. Nag-resign. O tapos na. Hindi pwedeng ganon sa Panginoon. Hindi pwedeng resign lang. Kailangan magbayad ang may kasalanan. Ano nangyari? Pinabayaan na lang. Parang ganon na nangyari. But with regards to God, we have to face it. We have to endure and suffer the consequences if we are to be worthy of God's kingdom. So sana,
Yan ang pagnilayan natin. Ano? Maganda yung pinapaalala ng Ebanghelyo at mga pagbasa ngayon na maganda ang inilalaan sa atin ng Diyos na ating kahihinatnan pagkatapos ng buhay dito. At lahat tayo inanyayahan doon. At sana tanggapin natin yon. At sa pagtanggap na yon, sikapin natin maging karapat-dapat. Nang sa gayon, malaya tayong makakapasok at makapiling ang Diyos sa Kanyang kaharian. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayong dumalo sa pagdiriwang ng Kanyang piging. Bilang Kanyang mga anak, maging tagapag-anyaya rin tayo sa lahat ng antas at uri ng tao. Buong pagtitiwala nating sambitin, Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa Santo Papa, mga obispo, kaparian at diakono, maging tagapaghatid nawa sila ng mabuting balita sa lahat ng panahon at uri ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, panigan nawa nila ang mga dukha, may sakit, nangagugutom at mga inaalipusta ng lipunan upang maramdaman nila ang piging na inihain ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga biktima ng karahasan, sakuna at terorismo, biyayaan nawa sila ng pag-asang makabangon muli at handugan nawa sila ng kanilang komunidad ng suporta at pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa mga nangangalaga ng kalikasan, dulutan nawa silang panatilihin, gamitin ang angkop at alagaan ang inang kalikasan para sa kapakinabangan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Para sa ating lahat, matugunan nawa natin ang paanyaya ng Diyos na makisalo sa piging ng Kanyang anak sa pamamagitan ng isang makahulugang pagdiriwang ng banal na misa at pakikiisa sa mga gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo ang iyong sambayanan. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Panginoong aming Diyos, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulutan mo nawa kaming maging karapat-dapat na dumalo sa iyong paging. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami ay makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak na naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami ay tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyo ay walang maliw at nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming pentulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kahit mga mamamayan ay nagugutom din naman, ngunit pinapakinabang ng Panginoon ang tanang sa kanyang naglalapitan. Komunyong espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang nariritok sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapag-ampon ng mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa mga paanyaya at patalastas. Para sa mga hindi pa nakaalam, mayroon na po tayong karagdagang misa mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 7 ng umaga. Mayroon na po tayong nakahandang mga sobre at susulatan ng pangalan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito po ay isasama sa intensyon ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ang mga ito sa tumba na nakatayo sa labas ng ating simbahan. Dahil ang November 1 ay tumapat sa araw ng linggo, hinihikayat po ang lahat na magsimba at ialay ang misa para sa kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Mayroon po tayong karagdagang misa sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ngayon po ay pakinggan natin ang mensahe ng ating parish priest na si Reverend Father Benny Tuason. Ito po yung karugtong na paanyaya o announcement sa nung nakarang linggo. So tuloy ang misyon ng simbahan. Narinig natin nung nakaraan sa sulat ni San Pablo Apostol kay Timoteo na patuloy ang pagpapalaganap ng mabuting balita, napapanahon man o hindi. Ibig sabihin nito na ang gawaing kaligtasan ay isang pananagutan
na hindi namimili ng panahon. Kahit ang pandemya na ating dinaranas ngayon ay hindi sapat na dahilan. Subalit, pananagutan din nating pangalagaan ang ating sarili ayon sa itinatakda ng mga eksperto at ng pamahalaan. Ang hamon ng panahon ngayon, bagamat malayo, ay maaari nating ihalintulad sa panahon ng mga martir. Humarap sila sa kalagayan na ang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya ay maaaring maging kahulugan ng kanilang kamatayan. Hindi naging hadlang ang panganib sa kanilang buhay. Tuloy ang misyon ng simbahan. Higit na mahalaga sa kanila ang itaguyod ang bilin ng Panginoon ay pahayag ang mabuting balita. Ipaglaban ang kanilang pananampalataya at tugunan ang pangangailangang kaligtasan ng kapwa. Tuloy ang misyon ng simbahan. Akin ding iniulat na hindi tumigil ang ating parokya sa pangunguna ng mga kaparian at tulong ng mga lingkod sa pagtugon sa mga gawaing pagliligtas. Tuloy ang mga misa kahit live stream hanggang pahintulutan ng public mass o pahintulutan na ang public mass kahit limitado lamang ang maaaring dumalo. Dinalaw namin ang mga may sakit para mapahira ng Santo Olyo, nagbasbas ng mga namatay, nagpakumpisal, nagbinyag, nagkasal, nagdebosyon at mga counseling. Naging kasangkot din tayo sa mga pagbibigay ng ayuda ng mga may mabuting kalooban at mismong ang ating parokya ay nagbigay ng mga pagkain sa ating mga frontliners. Natigil man ang pagdaraos ng ating feeding program, napakinabangan pa rin ito ng mga bata dahil natanggap nila ng kas ang sana ay gastusin sa pagpapakain sa kanila. Tuloy ang misyon ng simbahan. Mahalaga ring alalahanin natin na tinanggal na natin ang aransel. Inalis na natin ang pagtatakda ng bayad sa mga sakramento upang mawala na ang kaisipan na nabibili o binabayaran ang mga sakramento. Ang kaligtasan na dulot ng mga sakramento ay ginagawad sa lahat ng ibig tumanggap nito ng walang kabayaran. Kasabay nito, inilunsad natin ang stewardship program na tinawag nating Pag-asa. Nang ibig sabihin ay pasasalamat na alay gantimpala, asahan sa Ama. Ipinapaalala natin sa bawat isa na ang Diyos ang may-ari ng lahat at anumang mayroon tayo at nakamit ay ating dapat na pangasiwaan ayon sa Kanyang kalooban. At ang rurok ng ating mabuting pangangasiwa ay pagbungahin ang pinagkatiwala at mag-alay ng pasasalamat sa nagtiwala. Sa makatwid, hindi ang Diyos o simbahan ang may utang na loob sa atin, kundi tayo na pinagkatiwalaan. Tuloy ang misyon ng simbahan. Ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan." Ang kaligtasan ang isa sa pinakamahalagang kaloob sa atin ng Panginoon. Minabuti rin ng Panginoon na makibahagi at makatulong tayo sa katuparan nito sa lahat. Ang mga biyayang natanggap natin sa Kanya ay pananagutan nating gamitin at ialay para sa kaligtasang Kanyang kalooban. Kahit ang Panginoong Jesucristo nung Siya ay nabubuhay at nangangaral, ay umasa sa tulong ng mga disipulo, lalong-lalo na ng mga kababaihan. Ayon kay San Lucas, hindi nalaunan nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon, nangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, si Juanang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila, ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng Kanyang mga alagad. Tuloy ang misyon ng simbahan.
Kaya't upang magampanan natin ang utos ng Panginoon na itaguyod ang gawaing pagliligtas, inilunsad natin ang 2M 4M. Layunin nito na makakalap ng 2 milyong piso sa loob ng 4 na buwan, October 18, 2020 hanggang February 14, 2021. So yun po yung 2M at 4. Yung M naman po ay short for them. Ito na yung mga makikinabang. Pagtataguyod ng mga sakramento at iba pang gawaing pagliligtas ng simbahan at makabili ng mga gamit para dito. Masustentuhan ang maintenance ng simbahan, kumbento at opisina, tulad ng mga sweldo ng kawani, kuryente, tubig, telepono, pagkain at iba pa. At makapagkawang gawa sa mga nangangailangan sa ating parokya. Tulad din ng 5 plus 5 equals 5 ang ating programa. Magpapasya tayo ng halaga na bukal sa kalooban nating ialay kada buwan sa loob lamang ng 4 na buwan. Tingnan lamang ang talaan ng mga mungkahing halaga sa ating leaflets na ipinamimigay. Mungkahin namin na mag-accomplish kayo ng pledge form upang formal ninyong maipahayag ang inyong pakikiisa sa programang ito. Tuloy ang misyon ng simbahan. Marami at malaki ang ating magagawa kung tayo ay sama-sama. Napatunayan na natin ito nung nakaraan. Subok na rin ito ng mga iba pang naniwala sa bisa at lakas ng pagkakaisa. Mensahe ito ng ating kaugaliang Pilipinong tinatawag na bayanihan. Yan din ang pinanghahawakan ng pondo ng Pinoy. Ang piso kapag pinagsama-sama ay kayang umabot ng milyon upang makatulong sa maraming may hihirap. Wala ito sa laki o sa liit ng halagang alay. Ang mahalaga ay bukal sa kalooban, tumatanaw ng utang na loob sa Diyos at hangad ang kaligtasan ng kapwa. Tuloy ang misyon ng simbahan. Ayon kay San Lucas, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob, ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Nakikita ng Diyos, hindi ang alay natin, kundi ang ating puso at kalooban sa pagbibigay. Tingnan natin ang ating pag-aalay hindi bilang isang kawalan o pabigat, bagkus ay isang pasasalamat sa Diyos sa lahat ng kabutihang ginawa niya at magandang pagkakataon upang makatulong sa kaligtasan ng kapwa. Lalo itong magiging makahulugan kung ang ating alay ay galing sa ating sakripisyo o paghihirap. Sabi nga, give until it hurts. Kung pwede pa, give until it no longer hurts. Tuloy ang misyon ng simbahan. At sa wakas, napapanahon ang kalalabas lamang na encyclical ni Papa Francisco na pinamagatang Fratelli Tutti o lahat ay magkakapatid. Hinihikayat niya ang buong sangkatauhan na magturingan bilang magkakapatid. Huwag lamang nating tanungin ang ating sarili kung sino ang ating kapwa, kundi paano tayo magiging kapwa sa bawat isa. Hindi tayo naghihintay ng malaking pagkakataon para makatulong sa kapwang nangangailangan, kundi lagi tayong laan na dumamay sa lahat ng pagkakataon. Katulad ng pagtupad ng Panginoong Hesus sa Ama, na walang nawala sa mga ipinagkatiwala sa Kanya, hangarin din natin na lahat ng nagnanais maligtas sa pamamagitan ng mga sakramento at gawain ng simbahan ay makatanggap nito. Hinihingi ng Diyos ang inyong pakikiisa sa layuning ito dahil tuloy ang misyon ng simbahan. Salamat po. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Palaing kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayong tinawag ng Ama,
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.